Hello everyone! Welcome back again to our channel. So it's me again, Majelica. So I hope everyone is doing well. So for today's video guys is, I'm gonna sharing to you how is our journey in extending my visa here in Russia. So did we make it? So let's see! Yes guys, we successfully extend my visa here in Russia. So I'm very grateful and happy na naayos namin ito before mag-holiday kasi nga yung expiration ng visa ko is February pa naman. And actually guys, September pa lang is pumunta na kami ng MFC na malapit dito kung saan ako naka-register to inquire if possible kasi this year lang na-implement yung pwede nang mag-extend ng visa yung mga private visa holders. So, lagi ko na rin itong minimension sa video ko na yung private visa is ini-issue yan sa mga immediate family of Russian citizen. So, I will be sharing you guys some requirements or documents that we provide during the process, and don't worry, I will be putting also on the comment section below para wala kayong makaligtaan. So stay tuned! So the first thing that you need to do guys is to visit nearest MFC office which where you are registered for inquiries kasi guys, iba-iba sila ng process, especially sa application form. So just to know, MFC stands for the government office here where you can handle all sorts of official transactions. So this is our first visit back in September and dala na namin yung mga initial requirements since we find some information on the website including the application form, nasa online din. So during this time, we have already received confirmation that it's possible to do the extension of my private visa here. And since it's too early for the process, they advise us to go back on the first week of December since yung visa ko is February pa naman yung expiration. So this is our second visit in December together with my mother-in-law. So when it comes to requirements or documents that we provide, you should bring original and Xerox copy of your marriage certificate, passport of your husband and your passport as well, Russian registration and medical certificate, medical insurance, and of course application form. And by the way, when it comes to documents guys, like us, our marriage certificate is in English since we married abroad. So you need to do Russian translation of that and it should be notarized. And don't forget also to bring a picture visa sized. Подожди, думали, это секунду. Вообще, Куда они статьи? 20-й. Так, получается, с 15-го, да, мы посмотрели? О, 20-е. По 20 включительно, чтобы Да. закончить. Все, большое вам Всё. спасибо, Пока здоровья, Вы не удачи. поверите, я ему пообещал, говорю, наверное, в тот вторник. В тот вторник меня прогоняли, в четверг в отдел, сегодня вот уже Спасибо. пришла. We've handed all the documents they need. They given us a receipt with a code for the visa payment. It's going to cost us 2,000 rubles and we need to make the payment through Sberbank. They told us to come back between December 15 to 20 to pick up my visa extension and it takes only 10 days of processing. The process was very smooth. Nakatulong din na mabait yung officer na nag-asikaso sa amin. So now we just need to settle the payment. Once payment receive, magi-start na yung process. Guys, we're back and this is the day that we will pick up my visa. It's only 8 a.m. in the morning. We need to go early since may work pa si husband later. Ang lamig na guys, last upload video ko, wala pang snow. Ngayon, ayan, nag-i-start na. And very good weather today compared yesterday kasi ngayon maaraw. So warm lang siya kahit -9. So enjoy na enjoy ko pa rin yung weather. And actually guys, ngayon talagang nakakatagal na ako sa labas siguro dahil na-adapt ko na rin yung weather nila dito. At dahil napaaga kami ng dating so wala pang masyadong tao guys, inaantay na lang namin na tawagin kami para papasukin for the releasing of my visa. Malaking tulong din na pwede nang mag-extend ng private visa dito, especially sa case ko
Yung expiration kasi ng visa ko is season na may kamahalan yung ticket. And aside from that, yung vacation ni hubby is during summer nila dito. So hindi niya ako masasamahan kung sakali sa Pilipinas ako magpa-process. At least ngayon may options na, and I hope there will be no changes with these rules kasi dito constant yung changes ng rules nila for migrants. So guys, that's all the information that I can share to you about the extension of my visa here. So if you have some additional questions, you can direct message me or comment down below. I hope nakatulong yung video na to, and salamat! So the next day after visa, next naman is I have dental appointment tomorrow and I need to go in my in-laws home. I will stay them for 2 days since malapit yung clinic ko sa location nila para hindi na rin hassle. So, yung appointment ko pala sa dentist is to put mini screws. Medical term is the temporary anchorage device para pa din ito sa braces procedure ko. At this time, natapos na yung procedure and sayang nga lang hindi ako nakapag-video kasi bawal. And nag-undergo din pala ako ng orthodontics x-ray since wala akong record sa previous dental ko sa Pilipinas. They put 4 screws, wala akong naramdaman kasi painless siya. They put anesthesia. And next appointment ko is December 24 para naman sa adjustment. So, ayun na nga guys, I just got home from my dental clinic appointment. It's good na natapos siya ng maaga kasi nga weekdays ngayon. So, actually my mother-in-law wanted to stay us there for another night. Sabi ko, we need to go home na since we already stayed there like 2 days already. And ang dami ko na rin kailangan gawin, mag-edit ng video because yung ibang clip dito is September pa. So, kailangan na talaga siyang ma-edit para ma-delete na rin sa phone para makasave ng storage as well. So, na-share ko na sa inyo guys yung process ng extension ng aking visa. So, I hope nakatulong. And my dental also actually, di naman siya ganun kasakit kasi may anesthesia like I've mentioned well ago. Pero sa ngayon, maybe after medyo nawala na yung epekto ng gamot, medyo kumikirot siya ng konti lang naman, and yung nafe-feel ko talaga is di ako komportable. Kaya kung napapansin nyo, medyo hirap ako magsalita. Kasi yung metal, parang sumasabit siya sa dila ko every time na nagsasalita ako. And actually guys, sabi ko nga sa asawa ko, grabe naman yung paghihirap ko sa ngipin ko kasi di rin ako makakain ng maayos na naman ito for sure. Pero of course, andito na tayo, tiis ganda, sabi nga nila. At gusto ko rin talaga na maayos yung aking ngipin. So, ayun lang guys. So, ngayon naman, kasi nung nagstay ako sa mother-in-law ko, gumawa siya ng parang Russian dish ata. Kung tawagin nila is perejok. Bread lang siya guys na pwedeng lagyan ng meat or anything na gusto mong ipalaman sa loob. Pero yung ginamit ng mother-in-law ko last time is parang giniling na may keso, tapos nilagyan niya rin ng mga seasoning. Ewan ko kung ano yung mga pinaglalagay niya. Para siyang siopaw sa atin kasi may palaman sa loob. Pero instead of steam, ang ginawa niya is parang prito dito. So, yun talaga daw yung way nila magluto. Sabi ko nga, bakit hindi na lang i-bake para mas healthy? Mas masarap daw pag prito. Siyempre, mantika. Kung ako lang, ayoko sana kasi nga mas gusto ko bake. Pero ngayon, itatry ko din siya. So, ipiprito ko din. Gagawa lang ako ng konti kasi hindi siya healthy. And instead of meat ang ilalagay ko, siguro magsa-sausage na lang tayo and cheese. So, itatry ko kung marunong ako gumawa ng chesta kung tawagin nila, yung harina. Regular harina lang naman yung ginamit. So, tinuruan niya ako kung paano. So, itatry natin ngayon and magmamarinate din ako ng chicken barbecue kasi nag-crave daw si husband ng chicken barbecue. So, samahan niyo ako guys at magluluto na tayo. Tara na! And this is the chicken that I marinated, and this one is the perejok. I made little only for trial, and then let's put our chicken to the oven. And as you can see, nagluto din ako ng potato
para yan sa work ni husband for tomorrow. Usually kasi pag morning shift si husband is nagdadala siya ng lunch. So gabi pa lang is niluluto ko na yung kanyang lunch for tomorrow. So ibibake lang natin itong ating chicken for 35 to 40 minutes and nagluto din ako ng rice, of course partner ng ating chicken barbecue. So bali yung kay husband tomorrow is potato and chicken since mag-rice na siya ngayong dinner. So guys, that's all for today's video. I'm gonna finish first cooking. Thank you so much again for watching and don't forget to subscribe on our channel. Bye for now. Be safe. See you on the next one. Bye-bye.